sa aklat po ng Hebreo or sa Hebrews chapter 6 verse 1 to 12. Samahan niyo po akong magbasa mga kapatid. Hebrews chapter 6 verse 1 to 12 in King James Version says, "Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God." Amen. Of the doctrine of baptism and of laying on of hands. Amen. And the foundation of repentance. Amen. Laying of hands and of resurrection of the dead and of eternal judgment. Verse 3, "And this will we do if God permit. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost." Verse 5, "And have tasted the good works of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify themselves, the Son of God, afresh, and put him to an open shame." Verse 7, "For the earth which drinketh in the rain that cometh upon it, and bringeth forth herbs, meat for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God. But that which heareth thorns and briars is rejected, and it is nigh unto cursing, whose end is to be burned." Verse 9, "But beloved, we are persuaded for better things of you, and things that accompany salvation, though we thus speak. For God is not unrighteous to forget your works and labor of love, which ye have shown toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister." 11, Amen. "And we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope and to the end." Last verse, "That ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises." Praise the Lord. To God be all the glory. And let me speak with you mga kapatid. Hallelujah, with the title of Going Beyond the Basics. Let's pray. Lord, salamat sa iyong biyaya, sa pagkabasa ng iyong mga salita, Panginoon. Gabayan niyo po ang iyong lingkod. Hallelujah, makarating nawa, Panginoon, ang pagkaunawa, Panginoon. Hallelujah, hinihingi po namin ang inyong wisdom, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami, Panginoon, ng pangunawa kung saan ay mabubuksan ang aming mga espiritual na pakinig, espiritual na mga mata, Panginoon, upang kami ay makaunawa sa iyong mga salita. Hallelujah, at makarating sa amin ang iyong mensahe, Panginoon. Hallelujah, speak into our hearts. Hallelujah, and give us the vision, Panginoon, the heavenly vision. Hallelujah, your will for us and your purpose for us. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Yung palakpak na para sa Panginoon, sa pagbibigay ng pasasalamat at kaluguran sa buhay na Diyos. Amen! Amen! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And you may be seated, mga kapatid. Let me preach with you the word that says, going beyond the basics. Amen. Alam naman natin dito, mga kapatid, sa ating lahat, kung ano-ano po ang mga basic needs. Tama po ba, mga kapatid? Amen. May mga pangangailangan tayo, amen, na hindi natin malilimutan. Amen. Siyempre, yung basic needs natin. Ano ba ang basic needs ng tao? Food, shelter, and clothes. parang naaaluf ko yung sumagot, mga kapatid. Pero mga kapatid, minsan may mas mahalaga pa sa tao
maliban sa kanyang mga basic needs. Ano yon? Ano po? May narinig ako sumisigaw, money daw. Malaga ba ang pera, mga kapatid? Sabi ng mga tao, sabi, what are the most important things in life according to the people who have it all? Money. Money talaga sagot nyo. Last answer na ba yan? Final answer na ba yan, mga kapatid? Sabi, we all want to live a life that is filled in authentic and fulfilling. So often, people prioritize things they should have not done rather than what actually gets them through each day. But in the end, it's not about everything you accomplish or miss, or it's more about where your heart lies in everything falls apart around us. Minsan, kung saan natin nilalagay, mga kapatid, yung pinaka-importante sa buhay natin, doon tayo nagkakamali. Tama ba, mga kapatid? Sino rito I'm sorry to ask, ha? Sorry, for example lang naman, sino rito mga bigo sa pag-ibig? Pero, successful naman yan sa buhay, sa job, mga kapatid, di ba? Akala nila, mga kapatid, mas makukumpleto sila kapag meron silang love life. Tama ba? Sa inyo. Sa iba. Yung isa kanina narinig ko, money. Minsan, ang sabi ng iba, watching successful people, you might think that money is what matters most in life. Why else would they continue working so hard after they have made their millions? Bloggers, content creators, amen? Yung mga may-ari ng mga malalaking companies, why? They have their monies already, mga kapatid. Samantalang tayo, sabi natin, bigyan lang ako ng milyon ni Lord. Magpapatuloy talaga ako. Pero bakit nandito pa rin tayo, nagpapatuloy, mga kapatid? Amen? Sapagkat alam natin, mga kapatid, na hindi totoong pera lang ang sagot sa lahat. That's fair assessment. Money is like a blood life to others, mga kapatid. But, mga kapatid, hindi lamang po ito ang pinaka-importante sa lahat ng tao, mga kapatid. Sabi ni Jim Carrey, kilala natin, mga kapatid, isang celebrity, magaling na actors, and mga kapatid, anong tawag doon? Yung comedians, mga kapatid. Sabi niya, I hope everybody could get rich and famous and will have everything that they ever dreamed of. Ang bait naman ni Jim Carrey. Gusto niya tayong yumaman, sabi niya. But, sabi niya, everything they dream of, so they will know that it's not the answer. Amen? Baka meet mo man ang pangarap mo sa buhay, marating mo man ang pinaka-taluktok ng tagumpay, yes, magiging masaya tayo, mga kapatid. But one thing for sure, mga kapatid, hindi po yun ang sagot. Amen? Alam natin yan, mga kapatid. Sino na rito nakahawak ng maraming pera? Ay, hindi ako. Hawak lang. Nakakita. Yung mga taga-bangko. Di ba? Pero sabi niya, mga kapatid, bakit kaya ang sagot niya, mga kapatid? So, sa maraming tao, mga kapatid, hindi naman po lahat ng meron sila ay nasa kanila. Minsan kung sino pa yung mayayaman, sabi nga kanina Sir Jenny, siya pa yung may oxygen. Tama ba, mga kapatid? Na-assess niyo po ba yan, mga kapatid? So, wala sila ng maayos na health. Sabi nga natin, di bali nang mahirap. Di bali nang nag-i-struggle, basta walang karamdaman. Amen? Pero nakakaranas pa rin naman tayo niyan, mga kapatid, because, mga kapatid, these are the basics of life. We need health, mga kapatid. We need money. We have family, mga kapatid. Diba? Sometimes, you may feel like your family members are always asking for something, mga kapatid, and it stresses us. Sino na rito ang na-stress sa pamilya? Ayaw pa nilang awamin. Di ba? Nakaka-stress, mga kapatid. Ikaw na nga yung breadwinner. Ikaw pa yung mag-iisip ng
kakainin nila. Kaya nga breadwinner, mga kapatid. Ay, hindi sila tumatawa. hindi nila na-gets, mga kapatid. So, the unconditional love of family can be fulfilling, mga kapatid. Undescribable feeling yan, mga kapatid, di ba? Kahit na, excuse me to use, pastor, mga kapatid, minsan habang chill down kami, mga kapatid, nanonood kami ng cellphone namin, bigla niyang sinabi, sana, ganito tayo, kumpleto yung pamilya, and then, kumakain lang, masaya, sabi niyang ganon. May mga pagkakataon na lalabas tayo, isang linggo tayo nasa labas, ganon, mga kapatid. So, parang yung little things, mga kapatid, basta kasama mo yung family, masaya ka na. Tama po ba, mga kapatid? Di ba, basta kompleto, mga kapatid, is napakagandang bagay na. Kasi, mga kapatid, hindi natin maiaalis na these are the basic things in life. Amen. Kapag nandyan ang pamilya, mga kapatid, kapag nandyan yung maayos na kalusugan, mga kapatid, nagiging fulfilling ang buhay. Di lalo na kapag nagkaroon ka pa ng love life. Diba? Extra plus in life na lang, mga kapatid. But sabi nga, when you are in love, it's hard to think of anything else. Sinirituloy nga pagka may pag-ibig. Totoo ba yun? Napanood niyo ba yun, mga kapatid? Yung tinanggal niya lahat yung bunga ng papaya kasi in love siya. Di ba, nakakaano naman, mga kapatid? Dapat pagka in love ka, dapat, di ba, clear ang things sa buhay mo. Di ba? Dapat maliwanag ang perspective mo, hindi yung kung ano-anong ginagawa, mga kapatid, pag in love, di ba? Amen po ba? Kasi, mga kapatid, ang Panginoon, clear siya nung minahal niya tayong lahat, mga kapatid. Kahit na nagsakripisyo siya ng kanyang buhay, clear ang Panginoon. He gave us His unconditional love, mga kapatid. Amen? At hindi po siya, mga kapatid, nagkakamali sa ginawa niya sa atin. Kasi kung nagkamali siya, ano na lang tayo ngayon dito lahat, mga kapatid, di ba? Love is a driving force that will lead us through our career. Inspiration daw, mga kapatid. Amen? Amen. Into our career, extracurricular activities, and interest. Sana, mga kapatid, yung pag-ibig na inilalaan natin sa ating mga partners, sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatid, these are the experience of love, mga kapatid, na dapat magbigay sa atin ng embracing everything that are enjoyable, mga kapatid. Because without doing so, life would be dull indeed, mga kapatid. Amen? Di ba parang mahirap naman yung hindi mo mahal ng nanay mo, ang tatay mo, ang kapatid mo, ang partner mo, 'di ba? Ginagawa mo ang mga bagay is because importante sila, mga kapatid, at mahal natin sila. Sabi ni Les Brown, it is important to know what really matters in life. Alam ba natin what really matters in life, mga kapatid? These are the basics, mga kapatid. Importante ang kalusugan, importante ang pamilya, importante, mga kapatid, ang pag-ibig. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, your sanity, your health, your family, and your ability to start anew. But one thing for sure, mga kapatid, wag po nating kalilimutan na these basics, mga kapatid, ay kailangang ma-supersede ng marami pang bagay. Amen? Kahit na tayo ay iisip na mga importante, mga kapatid, at na mga basics sa buhay natin, amen, huwag nating kalilimutan na may mga bagay pa na dapat mag-supersede, mga kapatid, o that are going beyond the basics, mga kapatid. And let me share with you Hebrews chapter 6 and 1 to 12, the essential natures of maturity. Amen? Dapat ang tao nag-grow. Tama po ba, mga kapatid? Minsan nakakatawang pagmasdan yung batang, mga kapatid. Alam niyo po yun, yung kumakain ng spaghetti, tuwang-tuwa sa kanyang kinakain. Di ba pag may batang kumakain ng ganyan, lalo na yung mga anak natin, pamangkin natin, natutuwa tayo, binibigyan pa natin ng maraming pagkain. Tama ba? Oh, kumain ka ng madami kasi para lumusog ka, para lumaki ka. Pero kapag matanda na yung kumakain ng candy, at saka ng spaghetti, di ba parang sinasabi, oy, tama na. Tama na, sobra na yan. Lumalaki ka na, di ba? Parang ganon. Di ba, mga kapatid? Kasi, mga kapatid, may mga bagay, mga kapatid, na kailangan nating maintindihan na dapat para sa mga bata at merong dapat para sa
Matanda talaga. Sabi ni nanay, ha? Yung papunta ng adolescence, yan. Yung papunta sa tamang edad, yan. Para hindi naman masakit sa mga matatanda, mga kapatid. Di ba? Minsan meron sa buhay natin na kailangan nating i-accept sa buhay natin na lahat tayo ay darating sa tamang edad. Thank you, Sister Jenny. Di ba? Lumalago tayo, mga kapatid eh. Ang pangangailangan ng isang bata ay hindi mo pwedeng ipantay sa pangangailangan ng isang high school teenagers. Tama ba, mga kapatid? Amen. Lumalago tayo, mga kapatid. Sabi nga ng isang kasabihan, we must progress. Amen. Anything, kahit mga kapatid sa mundo natin ngayon, kahit sa salita ng Panginoon, ang sabi ng Diyos, mga kapatid, ang mundo ay magiging magpa-progress, mga kapatid, madedevelop, or ang mga tao ay tatalinan ng tatalino, mga kapatid. Amen? So, nag-i-expect ang Panginoon ng growth. Amen? Hindi lang ng basics sa buhay natin, mga kapatid. Hindi lang ng mga bagay na meron tayo, mga kapatid, but let us go beyond the basics, mga kapatid. Amen? Tinampo natin muli sa verse 1, mga kapatid. Ang sabi po, amen, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go unto perfection, not laying again the foundation of repentance and dead works of faith towards God. Ibig sabihin, mga kapatid, no, we need to live, amen, the elementary principles. Ilang taon ang elementarya, mga kapatid? 6. Grade 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Pagkatapos ng grade 6, andun na lang po ba tayo sa grade 6, mga kapatid? Elementary na lang po ba tayo? Sabi nga, elementary graduation. Siyempre, hindi, di ba? We are striving for more. Tama ba, mga kapatid? We are striving for more. We want to learn more. We want to know more, mga kapatid. And we progress, mga kapatid. At papasok tayo sa pagiging high school. Dinagdagan pa nga eh. Di ba? Senior high school, mga kapatid, na parang college na. So, mga kapatid, makikita natin dito na nag-aas po, mga kapatid, ang Book of Hebrew, ang sumulat ng Book of Hebrew, mga kapatid, na tayo po ay tapos na in learning our ABCs. Amen? Tapos na tayo sa pagbibilang ng 1 to 10. Praise the Lord! Amen? Naniniwala po ba kayo dyan, mga kapatid? Tapos na po tayo, mga kapatid, sa pagkain at pag-inom ng gatas. Amen? Tapos na po tayo, mga kapatid, sa mga malalambot na pagkain, mga kapatid. But the Lord wants us to go into perfection, mga kapatid. Perfection, mga kapatid, has a Greek word, teletiones or teletiotes, which is much better to understood as maturity. Amen? Lumalago, mga kapatid. Nag-grow. Amen? Praise the Lord. Nagkakaroon tayo ng problema pag ang bata hindi tumatangkad. Pag ang bata hindi nagpupunta sa full growth of his body, mga kapatid. Nagkakaproblema tayo, mga kapatid, kapag sobra naman yung paglago. Tama ba? Obvious na, di ba, mga kapatid? So, the writer of the Hebrew, mga kapatid, is reaching us for perfection. Amen. And the side of eternity. It is speaking of our spiritual life, mga kapatid. Meaning, tapos na tayo sa ABCs of spiritual, mga kapatid. Tapos na tayong mabaptize. Amen. Nakapag-repent na tayo, mga kapatid. Amen. Nakapagpabautismo na rin tayo ng Espiritu ng Panginoon, mga kapatid. Let us go on to perfection. To maturity, mga kapatid. Amen. Some of the basics, we need to go beyond, mga kapatid. Hindi na tayo dapat, mga kapatid, lang sa laying again the foundation of repentance and going to dead works. Diba? Pagkatapos nating manampalataya, ano nang papalit? Doubt? Mga kapatid, anong papalit, mga kapatid? Amen? Pag absent sa church, mga kapatid, anong papalit, mga kapatid? Hindi pagbibigay?
Amen? Kung hindi mga kapatid, ang sabi niya, wag daw nating gawing patay. Ang repentance na ginawa natin noon mga kapatid, nagsisi na tayo nung una. Bakit hanggang ngayon mga kapatid, hindi pa rin tayo kumikilos mga kapatid para talikuran yung kasalanan na noon ay tinalikuran na natin mga kapatid. Amen? Bakit hanggang ngayon, sabi nga ni Sister Jenny, ginawa nating 360 degrees. Binabalikan natin mga kapatid. Amen? Sabi, not laying again the foundation of repentance from dead works and a faith toward God, and the doctrine of baptism, laying on of hands, resurrection of the dead, and eternal judgment. Again, not laying again the foundation. Dati, nung una tayo nanampalataya, nagbabasa tayo ng Bible. Sino rito nagbabasa ng Bible? Ngayon, busy ako, Lord. Amen? Sister, may Bible study tayo. Madami akong labahin. Amen, mga kapatid. Excuse me for these words, mga kapatid, but let me share with you, mga kapatid, this word. Repentance and faith are together. They need to go together, mga kapatid. And repentance and faith are actions. Amen. Maraming beses nang tinuturo dito, marami na nag-share, mga kapatid, ng mga leaders, even our pastor, mga kapatid, they need to go together, mga kapatid. Hallelujah, na dapat ang ating pananampalataya ay hindi patay. Bingyan natin, patay. Patay talaga kayo nito. Praise the Lord, di ba mga kapatid? Amen. Wag natin kalimutan yung foundation natin. Amen. Ano yung mga foundation natin, mga kapatid? Yung salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Yung mga kapatid, natutunan natin na dapat tayo ay magkaroon, mga kapatid, ng mga Bible studies, discipleship, developing our education in the Lord, mga kapatid. Amen. These are the basic doctrines we need, mga kapatid. To understand this, mga kapatid, amen, dapat tayong sumailalim, mga kapatid, sa mga ganitong pagtuturo at pangangaral upang tayo po ay lumago. Makarating tayo, mga kapatid, amen, hallelujah, doon sa sinasabi ng Panginoon na paglago natin. Amen? Dumaan na tayo sa doctrine of baptism, mga kapatid, sa laying on of hands. And then, what's next, mga kapatid? Ang sabi po ng verse 3, mga kapatid, amen, and this will do if God permits. Amen? So, ibig bang sabihin, mga Sister Franz, hindi kalooban ng Diyos sa mga ginagawa natin? Kasi, if God permits, kung kalooban ng Diyos, hindi po, mga kapatid. Amen. I believe, mga kapatid, that this statement is a statement of hope because it is a dependence and relying on the power of the Lord, mga kapatid. If God permit, means, mga kapatid, sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, na magawa nating magpatuloy, mga kapatid, sapagkat alam natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi masusupersede ng kakayanan natin, mga kapatid. Ang Panginoon ay Panginoon kahit anong mangyari, mga kapatid. Hindi man tayo magpatuloy, hindi man tayo sumimba, ang Diyos ay Diyos, mga kapatid. Huwag nating kalilimutan yon. Ibig bang sabihin, Sister Franz, pag hindi ako nagsimba, hindi gagawa ang Diyos sa akin? Gumagawa ang Diyos kahit hindi ka nagsisimba. It's up to you and it is your choice kung hindi ka magpapatuloy sa Panginoon. Pero wag nating i-expect, mga kapatid, amen, na maganda yung makakarating sa atin pag ginawa natin yon, mga kapatid, amen. Hallelujah. Ipinapaalala lamang po ng Panginoon sa atin, mga kapatid, na ang lahat ng mga bagay ay nangyayari na kalooban ng Panginoon, amen, sapagkat ang Diyos ay hindi humihinto sa paggawa. Amen. Hindi hihinto ang Diyos, hindi hihinto ang kapangyarihan ng Diyos, hindi hihinto ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, kung hindi tayo gagawa. Amen. Huwag nating gawing maliit ang Diyos natin, mga kapatid. I admonish everyone to open their minds and their understanding today, mga kapatid, under the presence of the Lord, that we need to have a complete dependence of the Lord. Amen. We need to have a complete dependence on God, mga kapatid. Amen. Hallelujah.
Pinangangara lamang dito mga kapatid na hindi makagawa ang Diyos kapag tayo po ay may kasalanan. Amen? Kapag tayo mga kapatid ay tumatanggi, amen, nagre-reject mga kapatid sa Panginoon, hindi siya makagawa sa iyo. Bakit mga kapatid? Hindi dahil hindi niya kalooban na maging mabuti ang buhay natin. Kung hindi, pinahayaan natin mga kapatid na hindi natin ma-experience ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag tayo'y tumatanggi sa Panginoon mga kapatid, kapag tayo mga kapatid ay hindi nagre-rely, amen, sa kabutihan ng Panginoon. Amen? Ano man ang mangyari, no matter what, God is still God, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi po, if God permits, this should be taken as implying that God may not want them, mga kapatid, or us to go to maturity, but not, mga kapatid, but these are the common basics of Christianity, mga kapatid. Hallelujah. Ang lahat ng mga bagay, mga kapatid, ay kalooban ng Panginoon, and these are expresses of the believers na dapat tayong mag-rely sa Panginoon and to have complete dependence on Him. Hallelujah. If we do, and press on to maturity, mga kapatid, these things will happen to us. Ang kalooban, ang purpose ng Diyos ay mangyayari sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Let's us continue, mga kapatid, in verse 4. For it is impossible for those we were once enlightened. Tingnan niyo to, mga kapatid. Pakinggan niyo pong mabuti, mga kapatid. Ang salita ng Panginoon, sabi niya, imposible na ito. Sa mga minsan ay nakakita ng kaliwanagan, mga kapatid. And once enlightened and have tasted of the heavenly gifts and were made partakers of the Holy Ghost. In verse 5, mga kapatid, sabi po, and have tasted the good word of God and the powers of the world to come. Verse 7, amen. Verse 6, I'm sorry. Verse 6, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put Him to an open shame. Tingnan niyo, mga kapatid, amen, kung marirealize lang, mga kapatid, ng gustong tumalikod sa Panginoon, ipinapaalala ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon, mga kapatid, na napakahirap na, mga kapatid, na gumawa ang Diyos sa buhay natin kung tatalikod tayo sa Panginoon. Amen? Ano na lang, mga kapatid, ang matatanggap natin, mga kapatid? Amen? Kung tayo po ay tatalikod sa Panginoon, sabi po, it is impossible. Yung word na impossible dyan, mga kapatid, ay in-emphasize. Amen? Hallelujah, na wala na pong posibilidad na tayo makabalik pag tayo po ay tumalikod sa Panginoon. Kapag tayo, mga kapatid, amen, I'm sorry to use Nanay Tina, binanggit niya yung mag-backslide. I want you to know, to have this understanding under the presence of the Lord, mga kapatid, na kapag po tayo ay tumalikod sa Panginoon, nag-backslide, mga kapatid, ay napakahirap na pong bumalik sa Panginoon. At ini-emphasize ng Book of Hebrew na sana hindi na lang tayo nakakilala, mga kapatid. Amen? Masakit po ito, mga kapatid, but bear with this, mga kapatid. It is so very difficult and without the possibility to return to the Lord, mga kapatid. Amen. Kaya napaka-bless natin na naririto pa rin tayo, mga kapatid. Amen. We are blessed who are here enduring, mga kapatid. Amen. Difficulties and hardship of life. Amen. Hallelujah, mapalad tayo, mga kapatid, na bagamat napakahirap ng buhay, mga kapatid. Hallelujah, tayo pong lahat, mga kapatid, ay nagpapatuloy. Sabi po, mga kapatid, hallelujah, the word impossible stands for immovable. Kahit na anong gawin mo. Kahit anong gawin mo dyan, kalog, Sister Kim. Immovable yung posting yan. Imposible mo yung magalaw. But ang sabi ng verse 3, mga kapatid, but if God permits. If God permits, kayang-kayang gibain ng Diyos yan, mga kapatid. Ano man yung kinakaharap mong pader, mga kapatid, o poste man ang problema yan, mga kapatid. Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Amen. Kung tayo lamang po ay magiging bukas
sa paghingi ng kapatawaran, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Sabi po, who were once enlightened have tasted the heavenly gifts and became partakers of the Holy Ghost. Amen. Apakahirap, mga kapatid, na balik-balikan at isip-isipin mga tao, mga kapatid, na madali lang sa kanilang talikuran ng Panginoon. Naisip nyo ba yan, mga kapatid? Nailagay nyo ba yan sa isip nyo, mga kapatid, na nagsishare na ng Word of God? Amen. Na dati, mga kapatid, ay mainit at eager na nagsishare ng kanilang mga testimonies. Kagaya kanina, mga kapatid, nagsishare ng mga testimonies at sinasabi nila kung gaano kapangyarihan ng Panginoon sa buhay nila. Pero nasa na sila ngayon, mga kapatid? Marami ba kayong kilalang ganyan, mga kapatid? Praise the Lord. Yan po yung sinasabi ng Bible, mga kapatid, na sana hindi na lang sila nakakilala. Nasakit, mga kapatid, amen? Napakasakit, mga kapatid, na sinasabi ito ng salita ng Panginoon sa atin. Kasi, mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon, amen? Ayaw niya tayong magaya sa mga ganitong klase, mga kapatid, ng tao. Amen? Ayaw niyang malaman na makita, mga kapatid, na ginagawa natin ito sa ating paglilingkod sa harapan ng Panginoon. Na para bang walang kwenta yung sakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Hallelujah! Ramdam at ranas pa ba natin yung sakripisyo ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid? Kasi kung magaang lang sa atin yun, talagang ang magaang lang tumalikod sa Panginoon. Napakadali, mga kapatid. Madaling-madali para sa atin, mga kapatid, na magpadala, mga kapatid. Sabi nga, mga kapatid, the word enlighten, mga kapatid, is in the Greek word, mga kapatid, that describe a new light, shining in the mind of spirit. Nung tayo'y nakakilala sa Panginoon, mga kapatid, pinaliwanagan tayo ng Panginoon. Amen? Dumating sa atin ang revelation ng Diyos, mga kapatid. Kinausap tayo ng Panginoon. Amen? And also, the word tasted, mga kapatid, means to test. Amen? Sabi nga kanina ni Sister Mika, ang dami ko ng pinagdaanan, Lord. Ito pa bang sakit na to yung makakapagpatigil sa akin? Amen? Ang dami na natin pinagdaanan. Naaalala niyo pa ba, mga kapatid? Noong grade 1, grade 6 tayo, mga kapatid, marami tayong pinagdaanan hanggang maging high school tayo, mga kapatid. At ngayong college ka na, hihinto ka ba ba? Amen? Tayo noon, mga kapatid, na nakakilala sa Panginoon, nagpabautismo tayo, nagrepent tayo sa Panginoon, nanampalataya tayo, mga kapatid. Naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, pinagaling ka ng Panginoon. Amen? Naaalala mo pa ba, kapatid? Sinishare mo yung salita ng Diyos, may mga umiiyak. Hallelujah! At humihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Ngayon ka pa ba hihinto? Amen? Hallelujah! Let's all leave all those basics, mga kapatid. But let us go beyond what the Lord wants us to be, mga kapatid. Amen. Let us grow, mga kapatid. Hallelujah. Hayaan na natin, mga kapatid, ang mga bagay na nagpapahirap sa atin, mga kapatid. Amen. Na-test na tayo ng maraming beses ng Panginoon. But look what the Lord has done, mga kapatid. Amen. Tignan natin ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos ngayon, mga kapatid. We have received so many heavenly gifts, mga kapatid. Hallelujah. Naranasan nating maglingkod sa paanan ng Panginoon. But we need to partake under the Holy Spirit, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Even the good works of God and the powers of the age to come, mga kapatid, ay magagawa pa nating ma-experience. His supernatural power, mga kapatid, can supersede into each one of us if we will not fall away, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ito na yung pinakamahirap sa lahat. Maraming beses tayong nahulog sa kasalanan. Pero sana, wag tayong makarating doon sa pagkahulog, mga kapatid. Amen. At paglayo sa Panginoon. Sabi ng verse 6, if they shall fall away. Amen. Iba po yung fall into sins than fall away. Amen. Falling away, in that book, mga kapatid of Hebrew, mga kapatid, yung kanyang very elect, His chosen people with the foundation in the Word of God, mga kapatid, hallelujah, ay tatalikod sa Kanya.
paano na siya makakabalik, mga kapatid? Napakahirap nang makabalik, mga kapatid. Let us, sabi ng verse 6, to renew them again unto repentance. Remember the preaching of your pastor, mga kapatid. The altar is always available, mga kapatid. It is always available, mga kapatid. Kaya wag nating hayaan, mga kapatid, na tayo ay ma-fall away. Amen. Sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Sabi po, seeing they crucified to themselves the Son of God afresh. Paulit-ulit ba nating ipapako ang Diyos, mga kapatid? Sa paulit-ulit nating paghingi ng kapatawaran sa Panginoon? Maliwanag yung sinabi ng verse 6, mga kapatid. Kapag tayo ay tatalikod sa Panginoon, pero babalik tayong muli at hihingi ng tawad sa Panginoon, anong ulit ang ginagawa natin? Babalikan natin yung ginawa natin kay Kristo. Sabi, mga kapatid, we are crucifying the Son of God afresh and put Him to an open shame. Hindi ko po ito salita, mga kapatid. Hindi ko po ito sinabi. Hindi ko po ito ginawa, mga kapatid. Ito po ay sinabi ng salita ng Panginoon. Kapag paulit-ulit tayong gumagawa ng kasalanan, paulit-ulit nating ginagawa, mga kapatid, nang humingi sa kapatawaran ng Diyos. Yes, mga kapatid. Hallelujah. Napiplease natin ng Diyos kapag lumalapit tayo na lumalapit sa Kanya, tumingi tayo ng kapatawaran. Pero paulit-ulit din nating ipinapako ang Diyos, mga kapatid. Paulit-ulit din natin, mga kapatid. Hallelujah. Binabalikan ang lahat ng shame na naranasan ng Panginoon. Kailan tayo mag-grow? Kailan tayo magmamature, mga kapatid? Amen? Praise the Lord. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi lang sa mga panahon na tatayo tayo sa likuran ng pulpito, mga kapatid. Ang paglilingkod ng bawat isa sa atin sa Panginoon, mga kapatid, ay hindi lang yun sa mga panahong blessed tayo, mga kapatid. At may tinatanggap tayo sa Panginoon. Amen? Sabi nga ni Sir Jenny kanina, dapat, mga kapatid, kahit discouraged tayo, amen? Kahit nahihirapan tayo, struggle tayo, maglingkod pa rin tayo sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Because, mga kapatid, darating ang pagkakataon na tayo po ay magkakaroon ng pagtalikod sa Panginoon. Hahayaan ba natin yun, mga kapatid? Amen? Hahayaan ba natin? Praise the Lord. Sa aking mga... Hayaan ba natin yan, mga kapatid? Amen? Na tayo po ay ma-fall away sa Panginoon. Amen? Paulit-ulit ba tayong mahuhulog sa kasalanan, mga kapatid? Hallelujah. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na mabaliwala ang salita ng Panginoon sa atin. For it is impossible if they fall away. Amen? Despite of the impressive spiritual experiences na naranasan natin. Hallelujah. It is appearing, mga kapatid, na we are in a grave danger, mga kapatid. Kung iniisip natin na matibay na tayo at naranasan natin ang lahat ng mga bagay natin sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah, mag-ingat po tayo at maging aware. We are in a great danger of falling away. Amen? Hear this, church. Amen. This is the word of the Lord today, mga kapatid. Hallelujah. Kung mayroon ka ng pagkakataon na muling bumalik sa Panginoon at humingi ng kapatawaran, gawin mong isang beses lang ang pagpapako kay Kristo, mga kapatid. Hallelujah. At ang pagbibigay sa Kanya ng shame, mga kapatid. Hallelujah. Huwag nating ipagpatuloy ang kasalanang ginagawa natin, bagkus lumapit tayo sa Panginoon. Amen. Ang may pagpapakumbaba sa ating mga puso, mga kapatid. Hallelujah. Tayong lahat, mga kapatid, ay magpapatuloy na makaranas ng Kanyang kapangyarihan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord.
Hallelujah. This is not a word of condemnation, mga kapatid. This is not the word of giving you fear, mga kapatid, or anxiety. But this is the word of the Lord admonishing everyone to let us continue, mga kapatid, into the righteousness of the Lord. Palakpakan pa natin minsan pa ang Panginoon. Let's continue, mga kapatid. In verse 7, sabi po, mga kapatid, Amen. For the earth, which drinketh in the rain that cometh of it upon it, and bring it forth herbs meet for them, they whom is dressed receive blessing from God. Verse 8, mga kapatid, ang sabi po, but that which beareth thorns and briars is rejected. Amen. And is nigh unto cursing, whose end is to be burned. This is, mga kapatid, an illustration of serious consequences of falling away. Amen. Na akala natin, mga kapatid, na kahit anong ginagawa natin sa Panginoon, we will receive blessing. Yan tayo, tama ba, mga kapatid? Ay, mabuti naman ang Panginoon, mabait naman siya. Ay, salamat, gising pa ako, buhay pa ako. Mga kapatid, amen. Ay, buhay pa ako, ay, nakakapagtrabaho pa ako, ay, nandito pa ako. Mga kapatid, sabi niya, when the earth receives rain and bears useful plants, it fulfills its purpose and justifies the blessing of God. Mga kapatid, the blessing of rain sent upon it. Tingnan niyo po, mga kapatid, we are blessed, but where is the fruit? Kumigising tayo araw-araw. Masaya ba tayo, mga kapatid? Fulfilled ba tayo? Payapa ba tayo, mga kapatid? Meron kasi tayong isang bagay na hindi pa nagagawa sa Panginoon, mga kapatid. Kaya, there is something missing. Amen? There is something missing in us, mga kapatid. Bagamat tayong lahat, mga kapatid, ang sabi na ng salita ng Diyos, ang Panginoon ay magpapaulan sa mabuti at sa masama. Magpapato, sabi ko nga kanina, mga kapatid, anong gawin natin dito? Amen. Umabsent ka man ng umabsent sa church, gawin mo man ang lahat ng gusto mong gawin. Amen. Makamtan mo man lahat ng pangarap na gusto mong makamtan, ang Diyos ay mananatiling Diyos, mga kapatid. Amen. No matter what. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Ang Diyos, mga kapatid, ay mapagmahal. He is love, mga kapatid. Hindi yun mababago ng kahit na sino, kahit gaano pa at ano pa ang gawin natin. Hindi natin mababago ang Diyos, mga kapatid. Amen. Tayo po yung magpabago sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Baguhin tayo ng Panginoon, mga kapatid, kasi kahit anong gawin natin, tutubo ang halaman. Ang buto na itinapon ay lalago. Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. May ulan, may lupa, may didilig, mga kapatid, may magpapalago. Amen. Kahit anong gawin natin, tayo din. Mga kapatid. Diba? Kahit yung bata dyan, pabayaan mo. Magkasakit man yan, mga kapatid, wag lang mapuruhan. Lalaki. Malorish nga lang. Diba, mga kapatid? Pero, nasaan po ang bunga, mga kapatid? Amen? Tanungin natin ang ating sarili, nasaan ang aking bunga? Amen? Hallelujah. But where is the fruit? God look for what grows in us after He bless us. Especially looking for what grows in terms of maturity. Amen? Is the Lord? Diba? Si Brother Gilbert nga pumasa. Sa kanyang height, weight, sa kanyang BMI, mga kapatid, sobra pa. Kala nyo, hindi lumalaki si Brother Gilbert, diba? Pero pumasa. Wasang kayo. Mind me, mga kapatid. Praise the Lord. But, sabi po, diba, it bear thorns and briars, mga kapatid, but it is rejected. It is rejected. Let the Spirit of the Lord speak us today, mga kapatid. The ground is blessed, mga kapatid. And it is blessed by the rain. But it refuses to bear fruit. Amen? Let the illustration of the book of Hebrews speak to us today, mga kapatid. It shows growth and bearing of fruit
are important to keep us from falling away. Nagbabasa tayo ng Biblia, amen? Nagba-Bible study tayo, amen? And after that, ano na? Amen? Magkakay tayo ng kaluluwa, mga kapatid. Amen? Idoble natin yung sarili natin. Maghanap tayo ng magbabasa din ng Bible. Amen? At magba-Bible study kasama natin. Amen, mga kapatid? Praise the Lord. Nagpe-pray ba tayo, mga kapatid? Amen? Nagpe-pray tayo, mga kapatid? Nagpa-fasting tayo? After that po, mga kapatid, anong gagawin natin, mga kapatid? Amen? I-experience natin yung prayer and fasting natin. Anong nangyari, mga kapatid, after ng prayer and fasting natin? May answered prayer ba tayo, mga kapatid? Amen? Praise the Lord. At kung wala pa, mga kapatid, humanap pa tayo, mga kapatid, na magiging answered prayer natin, mga kapatid. Humanap pa tayo ng ipagpe-pray natin. Amen? Huwag tayong huminto sa pagpe-pray lang ng sarili natin o sa pamilya natin, mga kapatid. Humanap pa tayo ng ipagpe-pray natin. Huwag tayong huminto, mga kapatid. Amen? Hindi pa po huli ang lahat, mga kapatid. Today is the day that the Lord is awakening our mind, mga kapatid. Let us grow, hallelujah, and bear fruits. Let us abide in the Lord. In John 15:5, we are in no danger of falling away. Kapag tayo po ay nakadugtong kay Kristo, when we are connected and abide to the resource, mga kapatid, hallelujah, of the power of the Holy Spirit, mga kapatid, hindi po tayo, mga kapatid, tatalikod no matter what. Amen? Bakit tayo nagtataka? Mga kapatid, sa mga kapatid natin sa Panginoon, sa matatanda na sa gawain ng Diyos, nandito pa rin sila, mga kapatid, kahit anong hirap ng buhay. Amen? Minsan nga, walang health, mga kapatid. Walang money. Walang love life, mga kapatid. Pero nasaan? Nasa gawain ng Diyos, mga kapatid. Nananalangin, nag-aakay ng kaluluwa, mga kapatid, nagba-Bible study. Hallelujah! Sabi, mga kapatid, ng verse 9, don't be discouraged. But beloved, we are persuaded. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid. But beloved, we are persuaded better things of you. Tapikin nga natin yung mga katabi natin. Mga kapatid, tapikin natin. Better things. Amen. Amen. Better things is of you. And things that accompany salvation. Higit sa kaligtasang tinanggap mo, mayroon pa, kapatid. Who wants more, mga kapatid? Excited ako, mga kapatid. Di ba kayo excited? Sa kabila, mga kapatid, ng naranasan natin, mayroon pang ibibigay ang Panginoon. Mayroon pang ipa-experience ang Diyos sa'yo, kapatid. Amen. Sa likod ng mga basics na tinanggap mo, kapatid, gusto kong ipaalam sa'yo, sa umagang ito, there is more, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Gumagawa pa rin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Excuse me, mga kapatid, for being emotional. I just feel the presence of the Lord today, mga kapatid. Ang sabi po, marami pang kasama yun, mga kapatid. Sabi po, mga kapatid, things that accompany salvation. Pagkatapos mong tanggapin, mga kapatid, ang kaligtasan ng Panginoon, amen? You repent, you gave your faith to the Lord, mga kapatid. Nagpabautismo tayo, mga kapatid. Amen. I encourage everyone, mga kapatid, na kung sino pa po ang hindi bautismado, sana maranasan niyo yung basic, mga kapatid, ang bautismo sa pangalan ng Panginoon, mga kapatid. At ngayon, na-experience natin ang mga biyaya ng healing, mga kapatid, ng miracles. Amen. Nararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Sana maranasan pa natin yung mas marami pang bagay na ibibigay ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Tayong lahat ay magpakapuspos, mga kapatid. Sabi po, in verse 10, for God is not unrighteous to forget your works and labor of love.
Kahit ano pa mga kapatid yung naranasan natin at ginawa natin sa harapan ng Diyos, He do not forget. Amen. God will never forget mga kapatid. Hallelujah. Amen. The Lord is faithful. He will not forget your works and your labor of love. Amen. Hallelujah. Kahit nakikita ng Panginoon, mga kapatid, yung mga ginagawa natin sa Kanya. Sabi po, which ye have shown toward His name, and that ye have ministered to the saints, and do minister. Ano gusto ng Diyos, mga kapatid? For us to minister to the saints and do minister. Gusto niya, mga kapatid, na maglingkod tayo. Magpatuloy tayo, mga kapatid. Let us go beyond the basics of life, mga kapatid. Hallelujah. Huwag tayong masanay. Amen. At mahirate sa mga bagay na meron tayo, mga kapatid. Kasi gusto ng Diyos na ibigay sa atin yung higit, mga kapatid. Higit pa sa pera, mga kapatid. Higit pa sa kalusugan, mga kapatid. Higit pa sa pamilya, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Higit sa mga bagay na iniisip natin, mga kapatid. Higit pa sa karangyaan. Higit pa sa mga pangarap natin, mga kapatid. There is something more, mga kapatid. Hallelujah. And we desire, sabi po, mga kapatid ng Hebrew, that every one of you, sabi nga natin, everyone. Kasama ako dun. Amen? Kasama tayo dun, mga kapatid. That every one of you do show the same diligence. Sabi nga natin sa katabi natin, sipagan pa natin. Amen? Ba't natatawa kayo na sinabing sipagan natin? Praise the Lord. Kasi mga kapatid, baka kaya hindi pa natin nakikita yung more sa Panginoon, di ba mga kapatid? Praise the Lord. Sabi po ng writer ng Hebrew, don't be discouraged. Maaaring may mga bagay na harsh sa'yo sa mga oras na ito. Sino ba dito ang discouraged? Ako lang. Kala nyo lang, sigaw-sigaw ako rito. No? Amen? Walang tumataas, walang discourage sa mga oras na to. Kaya pala ako lang yung ganito, mga kapatid. Sabi po, maaring, hindi pa naman? Sige. Maaring, mga kapatid, may mga bagay na hindi kind sa'yo, harsh ang buhay sa'yo, mga kapatid, mahirap ang mga bagay sa'yo. But I am very confident, mga kapatid, better things are coming, mga kapatid. Amen? Hallelujah! I am very confident, mga kapatid, to tell you all of this, mga kapatid. There is coming, mga kapatid. Just go beyond the basics, mga kapatid. Higitan pa natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Damihan pa natin, mga kapatid, yung pinagpe-pray natin, mga kapatid. Samahan pa natin maraming Bible study, mga kapatid. Hallelujah. Magpatuloy tayong mag-share ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. I-encourage pa natin ng marami, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Magpatuloy tayo sa Panginoon kahit mahirap, mga kapatid. Amen. Because there is a blessing waiting for all of us, mga kapatid. Amen. Hallelujah. And that is the blessing of the Spirit of the Lord, mga kapatid. Pag binabanggit ko ang blessing, alam kong nasa isip nyo eh. Yes. Sasagutin na ako. Yes. May laman na mamaya yung ATM. Pero mga kapatid, ang ipinapangako ng Panginoon, mga kapatid, syempre kasama yan, mga kapatid. Kasama yung mga bagay na yan, mga kapatid. Amen? Sabi po, and we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope. Ano daw yung isa sa mga ibibigay ng Panginoon? The assurance of hope. O diba? Kaya nga nasasabi natin, yes.
Sabihin nga natin, yes! O, kasi, di ba? Gusto natin mga kapatid yung pag-asa na yan mga kapatid. At ang sabi, unto the end. Sino gusto sumama sa akin unto the end? Oh, ang lakas na Akala ko, pipigilan niyo yung sarili niyo. Akala ko sasabihin niyo, mauna ka na, Sister Franz. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi mga kapatid, narinig yun ni Lord, unto the end. Mga kapatid, dapat mga kapatid daw nating makita yung pag-asa na yan, mga kapatid, hanggang sa huli. That ye be not slothful, but followers of them, who through faith and patience inherit the promise. Amen? Alam natin, napakarami ng pangako ng Panginoon, mga kapatid. Napakadami. At alam ko, mga kapatid, may mga personal kayo na kayo'y kinausap ng Diyos. Alam niyo ba yan, mga kapatid, na may mga pangungusap sa atin, individual yung Panginoon? Sa akin, mga kapatid, may pangako ang Diyos sa akin. At alam ko, gagawin niya yon, mga kapatid. He is faithful, mga kapatid, into His promise. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Yung palakpak na malakas, hallelujah! Nagpapasalamat sa buhay na Diyos. Let us go beyond the basics. Amen of life, mga kapatid. Hallelujah, amen. Sabi nga, hindi naman, mga kapatid, after ang Panginoon sa mga bagay na ibibigay natin. Pero dapat tayo magbigay, mga kapatid. Magbigay tayo ng papuri, magbigay tayo ng ating mga alay at handog, magbigay tayo ng pasasalamat sa Panginoon. But He is so patient with us. He delights and rejoices as we learn and grow spiritually. Amen? Masaya po ang Panginoon, mga kapatid. Yung sinasabi ng Hebrews, mga kapatid, na wala pong makakapag-please sa Panginoon kundi ang ating pananampalataya, mga kapatid, kasi gusto niya lumalago po tayo. He knows, mga kapatid, na iba-iba tayo ng panahon ng paglago. Hindi yung alam ko ay alam na agad ni Sister Edna. Hindi yung alam ni Sister Edna ay alam lahat ni Sister Gilbert tuloy, ni Brother Gilbert. Di ba mga kapatid? But He knows we may learn at a different pace than others. But, mga kapatid, He sent His Holy Spirit who will teach and guide us in all things. The Holy Spirit will give us revelation of His words. Amen. And that we may be spiritually matured, builds and grows in us. Amen. Kaya mga kapatid, wag po tayong mahihiyang lumapit sa Panginoon. Wag po tayong mahihiyang magpakapos po sa Panginoon. Sabi po, there is so much God wants to teach us, so much He wants to partner with us, to build with us, mga kapatid, in His church and to reach the lost, to grow in deeper relationship with Him. One thing we have to guard against is a temptation to stay comfortable, to not grow beyond the basics. Amen? Let us grow, mga kapatid. Let us mature, mga kapatid. Tama na po, mga kapatid, yung pagkain ng mikmik. Tama na, mga kapatid, yung pagkain ng gummy bears. Mga kapatid, amen. Tapos na po tayo dyan. Amen. Dapat yung kinakain na natin yung mga bulalo. Nay, yung ba noon? Bulalo, Nay? Oo daw. Di ba? Dapat sa atin yung mga karne na, mga kapatid, tigilan na natin yung mga pagkain, mga kapatid, na mga hindi na tayo nagiging espiritual, mga kapatid. Amen. Hayaan na natin, mga kapatid. Amen. This is not the time to allow our spiritual strength to wane. Amen. But let us go, mga kapatid. God is looking for a strong and a healthy believers like you and like me, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Maging healthy na tayo, mga kapatid. Sabi po ng Colossians 1:10, so that you may live worthily of the Lord and please Him in all aspects, bearing fruit in every good deed and growing in the knowledge of God. Hallelujah, mga kapatid. Amen? Let's all bear fruit, do good deeds, mga kapatid. Hallelujah, tayo pong lahat ay lalago. Let's grow and pass the elementary stage of spiritual maturity and become strong, fruitful. Amen? Fruitful believers, not just for our own personal benefits and growth, but also for the people around us who are searching for hope and truth
found only in Jesus and in the Word of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Kaya magpatuloy tayo mga kapatid na lumalago sa Panginoon. Amen. Ang mga Bible studies natin ay kabi-kabila. Ang mga susunod na prayers natin and fasting natin ay nandiyan lang mga kapatid. Marami tayong mga programs and activities ilalabas ang church mga kapatid. Let us all partake mga kapatid. Amen. Hallelujah. And develop mga kapatid. Hallelujah. Our partnership of the kingdom of the Lord. Amen. Hallelujah. Tayong lahat ay tatayo mga kapatid. Minsan pa nating pupurihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for your words, oh God. Hallelujah. We expect more of God, mga kapatid, of this year, mga kapatid. Amen. We expect the Lord. Hallelujah. And God is expecting more of us, mga kapatid. Amen. Sabi minsan pa ng Colossians 1:10, so that you may live worthily of the Lord and please Him in all aspect. Sana yung mag-drive sa atin sa paglilingkod sa Panginoon ay yung ma-please ang Panginoon. Hindi ma-please ang mga tao sa paligid natin. Sana yung paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid, yung nagda-drive sa atin is sana makita ng Panginoon yung ginagawa ko. Sana ma-please ang Panginoon sa lahat ng ibibigay ko sa harapan ng Diyos. Hindi ma-please ang tao, mga kapatid. Amen? Sana magbunga at dumami yung mga nananampalataya sa Diyos sa mga ginagawa ko. Amen. Hallelujah. Let us grow in the Lord, mga kapatid. Let us go beyond the basic, hallelujah, of this life, mga kapatid. Awitan natin ang Panginoon, hallelujah, upang patuloy nating maranasan ang Kanyang presensya. Hallelujah. Praise the Lord. Maybe this is not the kind of preaching you are looking for and waiting for, mga kapatid. But the Lord is here, is speaking into all of us. Hallelujah. Reaching into our hearts. Amen. Hallelujah, Jesus.